warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat, alhamdulillah, papuri sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay pinagkalooban niya na umabot sa ganitong tagpo na magkasama-sama at magkaroon ng konting pagtitipon, kasiyahan at salo-salo. Alhamdulillah, pinupuri natin ang Allah sa lahat ng biyayang natatamasa natin, sa lahat ng biyayang hindi natin mabilang na ipinagkaloob sa atin, at minsan may mga biyaya tayong natatamasa na hindi natin napapagtanto sa ating mga sarili na ito ay kabilang sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa isang pagtitipon, kagaya ng mga naririnig natin sa ating mga masyayikh, kahit ang mga nagtitipon ay mga Muslim, halimbawa na lang, nagkita-kita ang mga magkakapatid na Muslim, nagtipon-tipon sila, hindi magiging ganap yung kanilang pagtitipon na mabiyaya hanggat hindi na itatampok ang pangalan ng Allah at ang kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So itong ginagawa natin ay isa sa mainam na kagawian sa Islam. Kahit mga Muslim na tayo, kung hindi tayo nagkaroon ng ganitong pagbabahagi ng kaalaman, hindi magiging ganap ito na mabiyaya. Sapagkat ang pagtitipon na itinatampok ang kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ito yung pinakamainam na pagtitipon sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na higit pa ito sa anumang pagtitipon ng mga malalaking tao na pinag-uusapan yung mga makamundong bagay na hindi itinatampok yung kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang maibahagi natin sa tagpong ito inshallah ay patungkol sa pagtamasa ng mga biyaya at kung paano tayo tumanaw ng utang na loob inshallah. So mga kapatid, alam ba natin na sa Islam itinuturo na kapag daw tayo ay gumawa ng anumang kabutihan upang makamit natin yung pinakadalisay na antas nito, ay pagkatapos natin gawin ang kabutihan na ito ay huwag tayong mag-asam ng anumang kapalit nito ni ang paghingi ng panalangin para sa taong ginawan natin ng kabutihan. Ito yung pinakamainam na antas ng kabutihan. Nagagawa ka ng isang bagay na wala kang aasamin maliban sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may isang sahaba na inutusan siya ng propeta na maghanda ng pagkain sa kanilang bisita, at nang matapos mapakain ng sahaba na ito ang bisita, ay sinabi niya na nung bumalik ang tao para magbigay ng pasasalamat, sinabi ng sahaba na ito na hindi kami nag-aasam ng anuman mula sa ginawa namin, na inshallah maabot natin yung ganitong antas ng paggawa ng kabutihan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, yung mga taong gumagawa ng ganitong kabutihan, sabi na, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza aw wala syukura. Ibig sabihin, innama nut'imukum, tunay na kami ay nagpakain sa inyo. Nut'imukum, nagpakain sa inyo. Liwajhillahi, na ang dahilan lang para sa ikalulugad ng Allah. Yung wajhillahi, ang literal na kahulugan niya is yung mukha ng Allah, pero ang idiomatic expression o yung pinaka isa sa ano niya dito, yung saktong maana niya is hinahangad mo yung kaluguran ng Allah, wajhillah, sa paggawa mo ng kabutihan. Sabi doon, wala nuridu minkum, at hindi namin hinahangad sa inyo ang jaza o anumang gantimpalang kapalit nito ng ginawa namin, aw wala syukura, at kahit man lang yung pasasalamat ninyo. So napakainam na taglayin ito ng isang mananampalataya kapag gumawa siya ng uri ng kabutihan na ibigay niya na ito, halas, wala siyang aasamin na anumang kapalit mula dito, bagkus ang aasahan niya ay kung ano ang igagantimpala ng Allah, dahil tunay na kapag ang Allah ang naggantimpala doon sa ginawa nating kabutihan, ay higit itong mas mainam kumpara sa anumang kayang ibigay ng sino mang taong ginawa natin ng kabutihan. Subalit, bagamat natutunan natin ang mga ganitong aralin, kapag tayo ay gumawa ng kabutihan sa ating kaibigan, kamag-anak, kapatid o sa sino mang tao,
Ang aralin naman sa Islam, kapag ikaw naman yung ginawan ng kabutihan, hindi porket itinuturo sa Islam na ang isang taong gumawa ng kabutihan ay hindi na siya maghangad ng pasasalamat, ay hindi nangangahulugan na kapag ikaw ay ginawan ng kabutihan ng kapatid mo ay hindi ka na magpapasalamat dun sa tao na gumawa sa iyo ng kabutihan. Kasi sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Ibig sabihin, hindi nagpapasalamat ng ganap sa Allah ang sino mang hindi nagpasalamat sa tao. So ano ang punto dito mga kapatid sa aralin na ibinabahagi natin? Kung ikaw yung gagawa ng kabutihan, ay huwag kang mag-asam ng anumang kapalit kahit ng pasasalamat nila. Subalit kung ikaw yung ginawa ng kabutihan, ay magpasalamat ka man lang doon sa tao na gumawa sa iyo ng kabutihan dahil tanda yun ng pasasalamat sa Allah na pagtanaw ng utang na loob sa iyo. So, titingnan mo yung magkabilang anggulo, kung ikaw yung gumawa ng kabutihan, huwag kang maghangad ng pasasalamat ng iba kasi kung hindi siya magpasalamat, alhamdulillah, yung gantimpala ng Allah masigit doon. Pero kung ikaw yung ginawa ng gantimpala, although yung kung kahit sabi mo, mu'min naman yun hindi yun mag-aasam ng pasasalamat mo, hindi nangangahulugan na hindi ka na magte-thank you kasi ikaw meron kang part na magpasalamat, meron kang obligasyon na magpasalamat dahil sa sinabi ng Rasulullah na maging mapagpasalamat tayo sa Allah sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa ating mga kabutihan sa mga kapatid natin na gumawa ng kabutihan sa atin. So hindi nangangahulugan na hindi kung gumawa ka hindi ka na nag-i-expect hindi na tayo. So ngayon ang gusto ko ay pinapasalamatan natin lahat ng kapatid natin dito na naging bahagi nito at na nagsikap, nagsakripisyo, gumawa ng effort sa pagsasalo-salo natin na ito dahil syempre itong naganap ngayon, hindi ito magaganap dito kung wala yung sakripisyo ng mga nauna pa dito di ba? Maring bukas, mga nakaraang araw pa, pinlano na to, may mga nag-effort na alhamdulillah. Samantalang yung tayo ay nakikain lang, alhamdulillah. Pero dalangin sa Allah, biyayaan tayo ng Allah na at least may participate masigit pa dito sa ating So ngayon mga kapatid, inshallah, mas mainam din na bawat isa sa atin magbigay ng ng anumang aralin na maibabahagi o karanasan na patungkol sa Islam para sa ganun ay magkaroon din tayo ng kasanayan na magbigay ng ng da'wa sa iba na kung halimbawang uuwi tayo sa Pilipinas at least meron tayong karanasan kahit paano na nakapagbabahagi tayo ng mga ganitong aralin at huwag tayo matakot na magkamali kasi tayo lang naman dito. Okay, so bismillah. Inshallah, hindi lang isa yung magsasalita, kundi mas maganda na tayo ay magbigay din ng mga sinong gustong At sa aking kanan, pakinggan natin sa ating naumpisahan ng Ayman di Ayman din yung susunod. Ayman. Kapag chef Ayun! Tulog na daw Ano ba? Pagbabahagi lang bro. Ano bang sa tinagal mo dito sa Saudi? Ano bang kahit bro na observation mo mapupulutan ng aral. Sa brotherhood, sa Islam, ano bang Tungkol sa pag-aasawa, walang problema. Sala. Assalamualaikum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bad. Papasalamat ako dahil sa 15 taon kong pagiging Muslim ay lahat ay natatanggap ko dun sa mga kapatiran na Dilapit tayo ng ganap na nagmamahal sa akin. At alhamdulillah na nakilala ko ang Allah dahil sa pagpunta ko dito sa Saudi Arabia. Noon ay hindi ko naman talaga inaakala na makakapunta ako dito sa Saudi Arabia. Alhamdulillah. At kung di ako nakapunta dito, hindi ko tayo makikilala at Alhamdulillah. Ayun lang. Grateful ka bro.
Iyak ka na yata bro. Napakalaman ng napakalaman yung mga mensahe mo bro. Very special. Napakalaman talaga bro. Napakalaman. Mapupulutan ng napakalaking aral bro. Alhamdulillah. Pagpapasalamat. Yan lang. Check ali. O, sinong gusto mong sumunod sa'yo? Kasi tinuro ka eh. Ngayon, ikaw naman may karapatang si Ali. Si Oh, Ali. Ali. Ya Ali. Master Ya Ali. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, salamat ako sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ginawa niya akong isang Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ito nga, sa pagtitipon natin ito na dito ko lang nararanasan. Ibang-iba kasi yung pakiramdam mo sa dati. Ngayon dito, nakakasama mo na yung kapatid mo eh. Kapatid mo sa pananampalatayang Islam na hindi mo, na kahit man na magkakaroon ng isang hindi pagkakaunawaan, nawawala ka agad. Hindi tumatagal ito sa ating mga puso kasi napakahirap. So, sa iba, sa hindi sa non-Muslim talagang nagkakaroon pa sila ng mga pagtanim ng sama ng loob. Alhamdulillah, dito hahanap-hanapin mo yung kapatiran, yung kumbaga kabutihan sa mga kapatid mo kahit na malayo man, malayo ang isa't isa, para bang namimiss mo na tayo puntahan sila. Kumustahin sila, alhamdulillah. Malayo man, malapit din. Na hindi natin nagagawa. Parang ano yan, ngayon nagagawa natin na kahit Western na Union, sobrang busy natin ay nakakapagkaroon pa rin tayo ng ganitong pagtitipon. Alhamdulillah, inshallah. Alhamdulillah. Sinong, meron pa bro? Sige. Sige. Sagad mo na. Ako'y nagpapasalamat sa ating mga kapatid ng Islam na wala man dito. Inshallah, magkaroon ng malawakang pagtitipon inshallah. Inshallah. Sa pagkakataon. So, papasalamat ako sa inyo dito. Big event, ganun. Jazakallah. Big night, kumbaga. Grand event. Punuin natin. Big night ah. Maganda kasi itong pagtitipon na ganito eh, kasi Oo. nakakapagbigayan ng loob ba? Minsan, Yan. kailangan din natin i-open. Yan. Alhamdulillah. Kasi kampante tayo sa Yan mga ang, kapatid natin nakakasama kahit alhamdulillah kasama mo eh. Tiwala ka na ligtas tayo sa isa't isa sa atin. Kahit man saan man tayo mapunta. Sama-sama ba? Sama-sama sa hirap pag ginawa. Parang bagong kasal lang. Lang mga kapatid. Sinong ituturo ng roleta mo? Kasi siyempre AB. Siya. Ayan. Abu Bakar. Alam ko naman eh. Parang may galit sa'yo bro ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagpala, pasasalamat sa Allah at binigyan tayo ng taufik na makarating dito ng mapayapa magtipon-tipon. Alhamdulillah. So, ang mababahagi ko lang kagalakan na parehas ni Brother Ali yung pananatili dito kasi first time ako mag-abroad at 1 year ako dito sa Saudi. So, Doon o sa likod ng sasakyan. Doon na doon. pag-aaral dito, Kuha ka ng tubig dyan. napakalaking biyaya na wala. At yung gampanan yung Bilisan mo bro, ikaw na sunod. Muslim. At sana ay maging maayos tayo mga magtuturo inshallah sa darating na panahon. Inshallah. Inshallah. Yun naman ang hangarin ng bawat isa. Alhamdulillah. Kasasaan ba ating lahat ng paghihirap natin dito di ba tayo? Ang mga kabuangan ba? Mga kabuangan mo. Nakatingin sa atin. Yan ang tatay na. Hindi, seryoso muna tayo ngayon bro. Ang ganda lang po kasi dito sa Saudi. Kasi pag sa Pinas tayo bro, di tayo makakagawa ng ganito. Meron man, minsan lang. Hindi yung kagaya ng
nandito tayo na parang lagi tayong uhaw. Hmm. No? Na makita yung mga kapatid. Although na minsan malalayo yung iba. Pero ayan pa rin. Magkakaiba tayong iba yun. Wow, disyerto kasi. Pinag-isa tayo ng Allah. Alhamdulillah. Yung mga suliranin natin nawawala sa pananag. Yun, pinakamainam. Wala nga yung sakit ng dibdib. Nadali mo bro. Pares tayo bro, pares tayo masakit ang dibdib. Sa katatawa bro, namawala eh. Wala eh. Yan ang, Talaga kasi dito. Maraming benefits. yun ang miracle bro. Maraming benefits. Hindi lang isa yung pagkikita-kita. Marami. Yun ang Pagbibigay ng payo ng bawat isa sa miracle ng ating din mga yan. nare-restart yung ating Alhamdulillah. isip. Imbis na palubog tayo, lalo tayong inaangat. Alhamdulillah. Kaya lang po, pasasalamat sa Allah, sa inyong mga kapatid, at nakilala ko kayong lahat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sino ang yung... Clockwise na lang. Sige, Layo pa ba ako? Si tatay mo na. Kaya nga, walang wala nang turuan bro. Ikaw na. Inubo ako. Kung baka si malakalmot, di mo na matatanggihan. Diba? Oo, may nakatanggi pa ba? Wala. So, alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, alhamdulillah kapatid, unang-unang pasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay nararapat pasalamatan. Tayo ay nabigyan ng pinakamalaking biyaya dito sa mundo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ang ibig sabihin nun, malaking biyaya, tayo ay nakapagkilala-kilala. Kumbaga tayo ay nagtipon-tipon bilang magkapatid sa pananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, halimbawa, tayo ay hindi naging Muslim, tayo ay hindi tayo magkakasama-sama ngayon. Alhamdulillah. Ngayon, ang napakaganda sa Muslim, tayo ay magkapatid. Hindi lang higit magkapatid sa nanay at tatay, ito ay tunay na magkapatid. Kaya binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bayan ng Quran, innamal mu'minuna ikhwa. Kung sino man ang tunay na nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila yun ay tunay na magkapatid. So alhamdulillah mga kapatid, kahit kunti lang o ito ay unang-una namin sa sarili namin, siyempre sa inyo. So kukuha tayo ng isang hadith mula sa binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay patungkol sa atin. Binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadith niya, inna Allaha yanzuru ila ajsamikum. So ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya tumitingin sa panlabas natin na ano. Kung ano man tayo, kung sino man tayo, kung ano man ang tribo natin, hindi yun ang tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa tayo, isa tayo dati Kristiyano, isang Katoliko, isang Maranaw, isang Tausug, isang Yakan, hindi yun ang tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin yanzuru ila suwarikum, at hindi rin tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung ano natin. Ano ang tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ang tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kalooban at gawain natin. Ano ang ibig sabihin ng kalooban? Yung puso natin. Ang puso natin ay yun ang tinitingnan. Paano natin gamitin sa kabutihan? Kasi mayroong puso nagagamit sa kasamaan. Mayroong puso nagagamit sa kabutihan. So ang ibig sabihin nun, ang tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung puso natin, gawain natin, wa malikum, yung mga gawain natin. Tulad ng pagdarasal, gawain. Alhamdulillah, ito ay parating na rin yung Ramadan, alhamdulillah. Alhamdulillah. So ito ay pinakamalaking biyaya sa atin bilang Muslim. Ang Ramadan, ito ay pinag-ano-anuhan ng mga ninuno natin. Ito ay pinagpipreparean nila kapag pinaghahandaan nila kapag dumating na yung Ramadan.
Kasi ito yung pinakamainam sa unang mga ninuno natin. Kaya ito yan natin. Ang Ramadan hindi lang bago sa atin. Ang Ramadan ay mula pa noon. Ang Ramadan mula pa noon hindi dumating na dito sa atin. So alhamdulillah mga kapatid, ito ay malaking pasasalamat natin. Tayo ay nagkakilala. Alhamdulillah. Unang-una ang nakilala ko ito ay kumbaga ito ang first love ko ngayon. Siya pala ang ano, bro. Nakikita ko nung So lumabas na ang katotohanan. Yan ang first love. Ako ang first love niya. First kasi love never kumbaga die. Ako ang nadaktanan niya dito sa tama sa bitima. ako ang first love niya. Lumabas ang tunay na kulay. Alhamdulillah. Si Kanas, parehas din. Masyaallah. Kumbaga ako ang naanuan nila. So alhamdulillah mga kapatid, yan ay bilang magkapatid, yan ay hindi galing sa tao, yan ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang tunay na Muslim, yan ay tunay na magkapatid sa pananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah mga kapatid, ipagdua natin, parating na yung Ramadan, alhamdulillah makaabot tayo doon sa buwan. Ang pinakamahalaga sa atin, at pinakamahalaga ng buwan, yun ang buwan ng Ramadan. Alhamdulillah, kaya mayroon yan dua. Kaya magbanggit tayo kahit mga isang bisis, dalawang bisis. Ang kada araw, yun ang dua natin. Allahumma ballighna Ramadan. Yun ay utos yun sa atin. Yun ay dua. So alhamdulillah mga kapatid, hanggang dito na lang. So ipapasa natin doon sa tatay natin. Masyaallah. Ikot yung roleta. Ayos. Pinalayo Binalik dito sa dating Mauna na kayo? Magsasala pa tayo. Anong Matapos yung muna to. Teka lang, anong oras